Ano nga ba ang pwedeng gawin, if nakapag-send ka na ng pera, sa inactive GCash account number? So panoorin nyo lang po, ang videong ito dahil ipapakita ko sa inyo, ang step-by-step at detailed way, kung paano ma-recover ang inyong pera. Okay, so sa inyong GCash account, i-click po ninyo itong help, and click on chat with Gigi. I-type po ninyo dito sa message ang inyong concern, and automatic po na may lalabas dito na suggestions, and piliin po natin itong, I transferred funds to deactivated account. Nag-reply siya, and to make sure nga daw po, na she's helping us correctly, let us tell her, how we moved our funds. So pipiliin po natin itong send money, I sent my GCash money, to another GCash account, so, sagutin lamang po natin dito, yung mga tatanungin. Question: What help do you need with send money? Your answer: I have concern with send money. Question: What concern do you have with send money? Your answer: I sent money to the wrong account. Question: I see. To which number did you send the money? Your answer: piliin itong old inactive number. At eto na po guys, binigay na yung mga requirements na kailangan natin para ma-recover natin yung ating pera. So we have here, customer name, old GCash mobile number, new GCash mobile number, dapat fully verified po yan guys. Customer's valid ID, amount, and reason for adjustment. Okay, so in order to submit the requirements, click lang po natin itong submit a ticket. So nag-autofill na po yung mga ibang details dito. And i-fill up na lang po ninyo itong mga ibang details dito. So dito po sa your account type, piliin lamang po ninyo ang regular account. Next, i-type naman po ninyo dito yung old inactive GCash number na naka-receive ng pera. Then dito sa new GCash account number, ay ilagay ninyo dito yung GCash number na magre-receive ng refund. Take note po guys, dapat verified account po yan. Next naman po, ay yung first name, middle name, at last name. So dapat exact or the same po ito, sa registered GCash account. Then dito naman po, sa date of birth, ay dapat naka-format sa year, month, and date. Dito, ilagay naman po ninyo, yung email na naka-register sa old GCash account. Dito sa what happened to your old number, piliin lamang po ninyo dito, kung deactivated, lost or stolen, damaged, or you don't no longer use the number. Dito sa amount, to be transferred from old, to new account, ilagay ninyo dito, yung exact amount na maibabalik. Dito naman po, sa last 4 digit of your GCash Mastercard, ay i-type lamang ninyo, ang NA, kung wala ito sa inyo. Then ilagay ninyo dito, ang inyong G-Insure policy number, at piliin lamang po ninyo dito, ang yes or no, kung meron kayong subscription sa G-Life. Then, basahin na lamang ninyo, itong mga ibang details dito sa baba. Click the box, para mamarkahan ng blue check, if you agree, understand, or it applies to you. Dito naman po, ay pwede ninyong i-type lahat dito ng inyong concern. And dito sa upload a photo or file, i-attach or i-upload ninyo dito, yung screenshot ng GCash transaction, then, kapag okay na ang lahat, click on submit. Take note po guys, kung po pwede po sana, ay ang gagawa nito, ay yung receiver, pero kung hindi niya alam ay pwedeng ikaw na lang na sender. Kaya meron itong portion sa form, na kung saan pwede ninyong i-type, or sabihin dun lahat ng gusto ninyong sabihin, na pwedeng makatulong ng mabilisan, sa pagproseso ng pagbalik, or pag-transfer ng inyong pera.